Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan ba ikaw ay nalilito sa kung ano ba dapat ang iyong pagdasal sa Diyos? Sabi ni St. John Paul II na tayo'y magdasal ng Ama namin dahil ito ang eskwela ng ating pananalangin. The Our Father is our school of prayer. At sabi ni Santo Tomas de Aquino, kung titignan natin ang Ama namin, diyan natin malalaman kung ano ba dapat ang ating hilingin sa Diyos. Kung ano ba dapat ang mga pangangailangan natin na dapat ilapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Tawagin natin siya ng buong pagmamahal na Ama namin. Magtiwala tayo na tayo ay pagkakalooban niya sa mga grasya na tunay na makakatulong at makakapagpabuti sa atin. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo'y hindi nagdasal o kung man tayo'y nagdasal, wala ang ating puso sa ating pinagdarasal. Dingin natin ang tawad at awa ito sa Diyos para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinapangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At iyong pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako nagpunta rito at sinabi mong ganito na nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan, kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig,
at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, ano ang ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon inintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas, ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Alos nahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako, ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako ay tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo'y magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanya mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganitong sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang grade 1 na bata at kami memorize pa lang po niya sa ama namin. Para makapag-practice po siya, sinabihan po siya ng kanyang pamilya na siya ang manguna sa panalangin bago kumain. Gamit po ang dasal na ito, ang ama namin. Kinakabahan po itong maliit na bata, nagsimula po siyang magdasal. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At bigla daw pong tumigil yung bata. Nakalimutan po niya yung susunod dun sa panalangin. Pinagpapawisan na po itong bata, nanginginig na siya. At pagkatapos, bumulong po siya sa kanyang nanay. Sabi, Mami, nakalimutan ko po yung kasunod. Ngumiti lang naman po itong nanay sa kanya at sinabi, ayos lang yan, anak. Narinig naman ng Diyos ang pinakamahalagang bahagi ng dasal na yon. Basta't sabihin mo lang sa Kanya, Ama namin. Kung yan galing sa iyong puso, sapat na yan. Tanong ko po sa inyo, kapag dinarasal niyo po ang Ama namin, nararamdaman niyo po ba yung binibigkas niyo? Dahil aminin man natin o hindi, isa yung pagkukulang natin. Di po ba? Madalas, kapag binibigkas natin ang Ama namin, parang nakasanayan na lang natin ito. At ang iba pa nga, nagmamadali sila kapag sila'y nagdarasal. Para bang hinahabol ang aso. Di po ba? Malungkot na kwento, minsan wala sa puso natin ang ating pagdarasal. Amen? Pero ito po ang paalaala kapag dinadasal natin ang Ama namin. Sana naman manalangin kang may pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Dahil kung dadasalin mo ang Ama namin na galing sa iyong puso, magbabago ang iyong buhay. At kapag nagbago ka, magbabago din ang karanasan mo sa buhay. Hindi po ba? Kung gusto mong magbago ang iyong buhay, baguhin mo, umpisahan mo sa iyong loob. Amen? Sabi po ng mga santo, ang Ama namin ang pinaka-perpektong panalangin. Ito daw po ang buong buod ng Ebanghelyo. Do you want your life to be perfect? Then pray the most perfect prayer, the Our Father. Kaya nga po, ngayong araw, pagnilayan natin ang tatlong kayamanan na nakatago po sa Ama namin. Una, pinapaalala po ng Ama namin sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Diyos, ang ating Ama. Mga kapatid, kapag sinasabi natin ang Ama namin, hindi tayo lumalapit sa isang boss. Lumalapit tayo sa isang Ama. Si San Cipriano ang nagsabi, anong panalangin ang mas wasto sa Ama? Kung hindi ang nanggagaling sa labi ng isang anak. Si St. John Marie Vianney, sabi naman po niya, walang ibang makapangyarihan na panalangin kesa sa Ama namin. Dahil ito ay panalangin ng isang anak sa kanyang ama. Hindi ba sa oras ng ating mga takot, alam ng puso natin kung saan ito tatakbo, kung sino ang ating tatawagin. At di ba hindi matitiis ng magulang kapag naririnig niyang tumatawag ang kanyang anak. Kapag tumatawag, humihingi ng saklolo, ang anak agad tatakbo, tutulong ang isang magulang. Di po ba? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po yan. Nagsisimula ang Ama namin sa isang relasyon, hindi sa isang hiling. Mga kapatid, bago pa tayo humingi sa kahit anong bagay, ang unang paalaala ng Ama namin ay, hindi ka pulubi, hindi ka iba sa Diyos, anak ka niya, minamahal ka niya, may ugnayan ka sa Kanya. Kaya ano man ang hingin mo sa Kanya, ibibigay niya.
magtiwala ka. Amen? Pero pangalawa, hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng sarili nating kaharian. Turo po ni St. Louis de Montfort, kapag dinadasal natin ang Ama namin na may intensyon, ang kaharian ng Diyos ay naitatatag sa atin. Sabi naman po ni San Gregorio, sa Ama namin, tinuturo tayong hanapin natin ang makalangit bago ang makamundo. Ang problema natin mga tao, kapag nagdadasal tayo, parang gumagawa tayo ng kontrata sa Diyos. Sinasabi natin, Lord, itong pangarap ko. Lord, itong gusto ko. Bigay mo naman. Napaka-demanding natin. Di po ba? Inuutusan natin ng Diyos. Para bang tayo ang boss? Di po ba? Para bang gusto natin si Lord ang sumunod doon sa plano natin. Pero ang tunay na panalangin ay dapat ganito. Lord, ito ang blankong papel. Ikaw po ang magsulat. Ikaw ang magplano. Pipirma ako. Susunod ako sa iyo. Parang kapag nagpapacheck up po kayo sa doktor, bibigyan kanya ng reseta, sasabihin niya sa iyo kung anong bawal mong kainin. Pero aminin niyo po, napakarami sa inyo, kinakain niyo pa rin yung bawal? Di po ba? Bakit? Anong dahilan ng napakarami sa inyo? Bakit yung bawal, siya pa rin ang kinakain kahit na binawal yan ng doktor? Ano pong dahilan? Sasabihin, may gamot naman. Di po ba? Kapatid, hindi ka talaga tunay na gagaling kung hindi ka susunod sa doktor. Amen? At ganyan din po. Hindi ka pagpapalain sa iyong buhay kung hindi ka rin marunong sumunod sa Diyos. Do you want to be rich in the kingdom of God? Then follow the will of the Father. Kaya nga kapag sinasabi po natin, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ang ibig sabihin, Lord, ikaw ang maghari sa aking mga desisyon, sa aking pamilya, sa aking trabaho. Doon magsisimula ang totoong kapayapaan sa iyong buhay. Amen? Third and last, maging salamin ng awa para mapuno ka ng pagpapala. Sabi po ni Santa Catalina ng Siena, ang Ama namin ay parang salamin. Nakikita natin dyan ang awa ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Ang pinakamahirap pong banggitin sa dasal ng Ama namin ay yung linyang, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tandaan niyo po, hindi ka mapapatawad ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa. Di po ba? Kaya minsan, hindi answered ang mga prayers mo. Bakit? Kasi unforgiving ka pa rin hanggang ngayon. Di po ba? Yung hindi mo pagpapatawad, yan na nagiging balakid mo. Bakit hindi nakakapasok? Bakit hindi mo natatanggap ang grasya ng Diyos? Amen? Magpatawad ka para mas pagpalain ka pa niya. Meron pong isang kwento, meron daw pong isang tao na lumapit kay Santa Teresa ng Avila. Sabi niya, Sister, hindi ko talaga kayang magpatawad dito sa taong ito. Sumagot daw po itong santa, itong banal. Sabi niya doon sa tao, kung gayon, wag mo nang dadasalin ang Ama namin. Kasi kung hindi ka makakapagpatawad sa iba at dinadasal mo ang Ama namin, nagsisinungaling ka sa Diyos. O nga naman po, no? Sinasabi mo para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pero ikaw mismo, hindi mo binubuhay yung dinadasal mo. Amen? Yan marahil ang dahilan. Bakit hindi pa umaapaw ang bendisyon ng Diyos sa iyong buhay? Mga kapatid, forgiveness is not a feeling. It is a decision. At ang Ama namin, tinuturuan tayo araw-araw, piliin natin ang awa. Dahil kapag meron kang awa sa iba, kahit na hindi sila humingi ng patawad sa iyo, papatawarin mo sila. Amen? Kung pagninilayan po natin, napakayaman po ng Ama namin. Pero mahirap pa rin ang ating isip, puso at kaluluwa. Bakit? Hindi natin inuunawa at ina-apply itong dasal na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Di po ba? Kaya ito po ang hamon sa atin ngayong araw. Kapatid, kapag dinadasal mo ang Ama namin, tandaan mo, galing yan mismo kay Jesus.
Kaya huwag kang magmadali. Bagalan mo ang pananalangin nito. Damhin mo ang bawat salita nito sa iyong puso. Kapag sinasabi mo ang Ama namin, alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka ng Diyos Ama. Kapag sinasabi mo sa Ama namin, sundin ang loob mo. Dapat isuko mo lahat ng plano mo sa Diyos. Di po ba? Pag mo sasabihin na sundin ang loob mo, pagkatapos patuloy ka pa rin sa pagkakasala. Di po ba? At kapag sinasabi mo sa Ama namin, patawarin mo kami. Sana palayain mo naman sa puso mo ang galit at hinanakit. Amen? At kung makalimutan mo man ang mga salita sa Ama namin, kamuka nung bata, tandaan niyo po, taos puso mo lang sabihin at banggitin, Ama namin. Naririnig yan ng Diyos. Napapansin yan ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang bahagi ng dasal na yan. Sapat na yan. Kung sasabihin mo na may pagtitiwala at pagpapakumbaba sa Kanya. At umasa ka, pagpapalain ka niya sa Kanyang pagmamahal ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin natin sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kaloob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Kinalulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain, inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo, na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay papalarin, pagdating ng araw, ay makakapunta sa Holy Land, sa Jerusalem. Kayo po ay dadalhin ng mga tour guide doon sa isang simbahan. Ang pangalan po ay The Pater Noster Church. Ibig sabihin, ang simbahan ng Ama namin. Pinapaniwalaan po natin mga Katoliko na doon daw po sa lugar na yon, doon tinuro ng ating Panginoong Hesukristo ang dasal na Ama namin. At napakaganda po ng simbahan na ito kasi nakapaikot po sa mga dingding ng simbahan yung iba't ibang lengguwahe o version ng Ama namin. Meron po doon nakasulat ang Ama namin sa Tagalog. Meron din po sa Kapampangan, meron din po sa Bisaya. At isa pong activity doon, kayo po ay aanyayahan ng tour guide na ipikit ang inyong mga mata at sabay-sabay niyo pong dadasalin ang Ama namin doon sa lingwahe mo, doon sa salita mo. At first time ko po talagang naramdaman, tagos sa puso, yung Ama namin. Dahil ang pagkukulang nga natin, dahil palagi nating binabanggit ito, nawawala na ito ng kahulugan o lasa sa atin. Kaya magandang paalaala, mga kapatid, ngayong araw, dasalin mo muli ang Ama namin, pero mabagal, may intensyon, galing sa iyong puso, pagnilayan mo ang bawat linya nito. At kapag pumasok ang mga salitang ito sa iyong puso, lalong-lalo na, mananatili sa iyong kaluluwa, babaguhin ka nito. At diyan magbabago ang iyong buhay.
Dasalin natin, kapatid, ang Ama namin, hindi lang para sa atin, hindi lang para sa ating mga pamilya, o hindi lalong-lalo na para sa ating bansa na dumadaan sa malaking pagsubok ngayon. Pray the Our Father with intention, the kingdom of God will be established in you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.